plano. Kabalo siya kinsay ako sa iyang sa una is assistant lang siya. Body-body lang siya. Pero naa siya humility, naa siya integrity, naa siya kadasig, naa siya kanang pagsalig sa Ginoo. So munang gitugahan siya. Gitugahan siya sa pagdumala sa katawan sa Ginoo. Sa rin patay na si Moses. Let's proceed to the next one. Okay, so leadership test. Ang pag-test sa isa ka leader in Joshua chapter 3 verse 7 to 8. The Lord told Joshua, "Today I will begin to make you a great leader in the eyes of all the Israelites." Kaysa Deuteronomy patapos patay naman si Moses. And then sa Joshua dito na nagsugod pud ang pagpaday ni Lord kang Joshua nga may siyang leader. So karong adlaw akong ipakita akong sugdan pagpakita nga ikaw usa ka maayong nga leader atubangan gid sa makatawan sa Israel. They will know that I am with you. Masayid sila nga nag-uban ko nimo, mag-uban ko nimo just as I was with Moses. Mo na ang good leader inubanas Ginoo. Amen. Ang iyang kanang appointment, ang sugo gikas Ginoo. Na adyo'y mando gikas Ginoo. Hello. Sumatod po din I will make you a great leader in the eyes of all the Israelites. They will know that I am with you, just as I was with Moses. Sama nga nag-uban ko ni Moses. Give this command to the priest who carry the ark of the covenant. Ihatag ni nga sugo sa mga pari nga diin mooy alsa sa arka sa kasabutan. When you reach to the banks of the Jordan River, kumabot na mo dayon sa daplin sa Jordan River, sa suba sa Jordan, take a few steps into the river and stop there. Pag abot ninyo, tikang mo pila ka tikang o matod pa hunong dayon mo. So kinanglan maminaw gitas instruction ni Lord. Ang leader maminaw gitas instruction ni Lord kay gamay bikil isa ka kulang. Wala na, damay. Mabungkag ng plano sa Ginoo. Dili na himong matumban ang kinatibuk-an. Kay mo ra bang ingani ba? Naghimo kag cake, isa lang ka ingredient. Wala nimo na apil. Sipyat ka sa procedure. Lahi na gid ang gitsura, lahi ang texture sa imong cake. So ingana siya. Ingana nga principle. Nga kinanglan ang procedure, ang instruction, ang ingredients ato jung kompleto o kining mix kuan na to, ma-incorporate na to tanan. Let's proceed to the next slide. So the priest will carry the ark of the Lord. Ingon si Lord kang Joshua. Kaya mutabok man sila. Naaman to'y ark of covenant. Kato na dito ang cherubim na ito pinakabalaan nga kanang arka. Matud pa. Ang mga pari mooy mo alsa sa arka sa Ginoo. The Lord of all the earth. Ang Ginoo sa tanang sa tibok kalibutan. So dili basta mo alsahon nga na mo volunteer. Ako lang anak kay gusto ko. Dili pwede. Kinanglan ang mga pari nga alagad si Ginoo ang moalsa. As soon as their feet touch the water, ingon si Lord kang Joshua, sa diha nga ang mga pari, ang ilang tiil makatunog na sa tubig. The flow of water will be cut off upstream. Ang aga sa tubig, muhunong. Remember, river ilang tabukon. For example, ang Jordan River, panis atong Carmen River. Hindi ka na atong Carmen River. Mabaw na o law? Law. Pero naay pasalig si Lord nga kung ang mga pari moabot na sa daplin sa Jordan River, kung makatikang na ang ilang tiil sa tubig sa Jordan River, sa ato pa na sa daplin nakatikang sila, ipahunong ni Lord ang flow sa tubig, ipahinay-hinay. Every step of obedience, ipahinay-hinay niyang flow ang suba para mababaw hangtod nga makagtabok na gid sila. So kung atong saligan, atong tuuhan o saligan ang ingon sa Ginoo, di kita makasupa. Pero atong hunahon ang pagkatawhan mo, ayun sa nga agay. Magduha-duha ta sa pulong sa Ginoo.
dili na tubuhaton ang instruction sa ino, walay milagro. So ina, samtang makatunog ang tiil sa mga pari sa tubig, kada tunog maginahinay og kahinay ang aga sa tubig. Imbis law maginahinay og ka mabaw, kay na ay milagro every step of obedience. Kada tikang sa pagtuman na ay milagro. So and the river will stand up like a wall. Maghinay-hinay ang tubig o kahunong, unya maghinay-hinay o kasaka nga murag pader. Mo naghimo ni Lord pagka Moses nga time. Wala lagi katabok si Moses sa Jordan River, pero Red Sea pod ang inatabukan, perting luaga, perting lauma, perting taasa. Hello. Sumuna siya ang sa leadership nga test. Hello. I-compare na to kang Moses. Lahi mo to kang Moses, kaingan man si Lord. I-stretch forth lang ang imong rod sa sea. Di na sila mo tama. I-stretch forth lang. Pag stretch forth, diritso dahil nahitabo. Napikas. Pikas yun. Ang tubig ug ang sa tutubig na himong wall. Naugad diritso dili basa. Kani kang Joshua, pag tamak sa mga pari, anak pa magkahinahinay ang tubig o ka sana hinay og agas unya maghimodeg wall. Okay, we stand up like a wall. Next verse. So the people left their camp to cross the Jordan River. Kay sila man tungtanan ang mo tabok, mag-una lang ang mga pari nga tuad dito dala ang Ark of God. So sa pasabot, mag-una ang Ginoo, dili kay mag-una-una ta. Katong Ark of Covenant, naa dito presensya sa Ginoo. Mag-unag yun ang Ginoo. Kay aron safety tang magsunod. Amen. Una ang mga pari. So kinanglan ang alagad si Ginoo, dili gyud magbaton og pagduha-duha og pagdisobey. Kay naa sila ang yabe nga din ang tanan mabulahan pod. Kung ang leader na to kulag pagtupag salig, wala ka ilas Ginoo, dili mo obey sa instruction. Kitang tanan amum. Dili ta ka move, dili ta ka forward. So sa to, ang mga katawhan ni biya silang kampo, nitabok sila sa Jordan River, and the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Nag-unagid ang mga pari. Mag-una. Sumuna nga ang mga alagad sa Ginoo, mag-una dapat. Sawa pa naghimong alagad na nakita na nila potentials nga gauna, dili kay bisigig pa ulahi-palahi. Sa tuo na ni gawas, basta ipanganak ang bata, ulo. The head must come first. So, ang mga tao nga na ay spirit of punctuality, with humility, with sincerity and purity, mo na sila ang mga kining qualifications o manifestations nga na ay tawag sa Lord. Good leader. Na ay good leadership. Amen. Because even in giving our time for the Lord, that's part of the criteria. Amen. Part of the criteria na siya. So, matod ba diri nga ang mga pari nga nag-alsa sa Ark of Covenant, may naguna nila. It was harvest season. Ting-ani na. And the Jordan was overflowing its banks. Aboy. Ang Jordan River kuno kay taas ang tubig, habog ang tubig. Matod pa. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river edge, kaingon naman si Lord, kung makatunog na ang ilang tiil sa tubig, na ay buhaton ng Ginoo. Nga naman, naingon na si Lord, kaya na suguon ang tanan kay siya may naghimo. Amen. Kaya na suguon ang tanan kay siya may naghimo. Muubi man ang tanang binuhat niya. Kung tao lagi o sa suguon, di mo ubi. Oh, ang tubig ni ubi.
ang patay ni Obey. Si Lazaro nga, bangon! Bangon ang patay! Pero ang buhi, babangon na, sige patag, bakod na niya, bakod na, di pagid mo tingog, di pagid mo tingog, di pagid mo bangon. Di, magpatulog-tulog, nagpapungol-pungol. So pag tigang yun sa mga tiil sa pari nga kuan na sa tubig, nakatulog na sa tubig, matud pala, proceed to the next slide. Matod po diri, the water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam. Pagsugod nilagtikan na adayoy nahitabo sa tubig. Ang tubig kuno, the water above that point, di ba, for example, mo siya ang dagat. Dito nagsugod. Ang tubig dito sa unahan, nagsugod kuno backing up great distance. Nagutro ang direction. Wala sa normal nga direction. Backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Jaritan, means calling, mabugnaw. And the water below, ang ubos na tubig, that point flowed to the Dead Sea. Katunas ubos nga tubig, matud pa, ni paingon dito sa Dead Sea until the riverbed was dry. Hantod nga, nauga ang agianan dito sa Jordan River. Unsa may nakahitabo ato ang ilang obedience because of their faith. Kaya usay man dili man ta ka-obey ni Lord tungod sa atong pag-doubt. Kana magduha-duha ta. Ang atong pagduha-duha dili gid makatabang. Makapasubo jud sa Ginoo. Agi na, unsay nakapahingato sa dagan sa tubig ang ilang obedience sa instruction ni Lord. Because nasa di obedience kaya nasa di pagtuo. Nisalig sila sa Ginoo nga bubuhat sa iyang saan. Kaya na may buhaton ang Ginoo, na apoy buhaton ang tao. Before si Lord magbuhat sa iyang buhaton, iya sa muhatag sa siyang instruction, kaya kung matuman ng iyang instruction, walay problema. So gitesti kita ni Lord. Gitesti Joshua, gitest po ang makatawan mo obey ba? Kang Joshua. Oh, wala sila ingon nga. Joshua, tinuod yung kasaswan ng istorya ang Ginoo ni mo Joshua. Pasig mga lungon mo ni, magisig mga anod, misumpa. Wagit sila niya reklamo. Hello? Say, then all the people crossed over near the town of Jericho. O ang tanang katawhan, nakatabukid sila. Duol sa lungsod sa Jericho. Ang saan ng Jericho? Place of fragrance. Dapit nga humot. Katabok sila. Why nga nakatabok sila? Wala sila nagduha-duha, wala sila nag-disobey sa instruction ni Lord. Kaya gitest nila ni Lord kung obey ba sila. Nga kung patabukog, suba mo tabok kay Lord, ang say pagtuon ni mo, Lord. Salbabid na kong naomas. Ang say pagtuon ni mo, Lord. Maay ko walangoy, di na pasintan ko kabala, walangoy, Lord. Oh, wala git sila nagamit of human principle. Amen. Wala sila nagamit og tawhanon nga prinsipyo. Kaysa to, when there is obedience, there is miracle. God is just testing us. If we can obey Him, we can have faith of His instruction. Kabaton batag magtuo sa instruction. Dili ba ta magtinawhanon? Hello? Kay kining atong pagkatawhanon mo hinungdan nga walay mabuhat na to kay masigil naman tag reasoning. Sige naman tag-reason out. Daw be. Unya maon sa magkahatay, may tabo. Wala isa nga, mga anod, good. Oh, ana. Diba? So, nga na. Next slide. So, meanwhile, the priests who were carrying the Ark of the Lord's Covenant stood on dry ground. Ito na ang mga pari na nag-alsa sa arka sa kasabutan. Nibarog na sila dito sa uga nga yuta. Kaya gipauga naman ni Lord. Sa ganitikang na sila. Tua sa tunga-tunga sa suba. Grabe ni si Lord, no? Kadyot ra yun. Seconds ra.
Di kay hinahinay kay kusog ang current sa tubig kay high tide. Automatic. Automatic sila maghimog milagro kung naatay pagtuo o pag-obey. Faith and obedience, mag-upan mo siya ng duha. Faith and obedience, mag-upan siya ng duha. Kay doubt and disobedience, napaka-disobey ang tao tungod sa doubt. Makasupak ang tao tungod sa pagduha-duha. So, unsa may pasabot na nagduha-duha? Duha-duha. Yung hungan ta siyawa. Unang duha-duha yung una-una. Ingon na yawa. Ay, tuwan. Duha. Naay duha. Ang yawa, nag-inject sa itong una-una mo nang nagduha-duha ta. Pero wala ang yawa. Ang Ginoo nagtuo ka, dili gid ka duol ang yawa mag-inject sa itong una-una magduha-duha ta. So kinahanglan nga, mahibaw ta, makailatas tingog si Ginoo, makadungog ta sa tingog si Ginoo. Amen. So dito na sila tunga-tunga ang mga pare nga nagdala sa arka sa kasabutan. O matod pa, they waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on dry ground. Sa dinaan na sila sa tunga-tunga, nagpaabot din sila. Gipaabot nila nga ang tanang katawan sa Israel makatabok na dito spikas nga tampi. So there's a sacrifice. Naila ba ito gidayo nga ng Ark of God? Dili ba ito nila pwede ibutang? Hello? So there must be sacrifice. Obedience, faith, and sacrifice. Mag-uban dyan ng tulupon. Hello? So kung nagkantag-reklamo ka, puya po ani, oy, wala pa siya nga, pwede pulihan. Pwede pulihan. Wala. Because so, nga nung makaya man sa mga sundalo, mga pulis, sa ilang duty nga, dili sila mulihog, bisa gikatol na ilang say katol, ipaak na ba ito silang lamok, kaak to lamigas, ipaak o sa nga, dili sila pwede nga move, o any movement nga unnecessary. Nga na. So, matag pa diri, nagpunto sila sa tunga. Kaya mo instruction si Ginoo. Magpunto sila sa tunga. Kaya kung dili sila magpunto sa tunga, pwede nga ang tubig is mag-flow o dili katabok ang mga katawan sa Israel. So our sacrifice nga magtinduga ka na kay gibit-bit can greatly help for everybody's sake. Amen. Ang atong pagsikripisyo, na imagine, millions ba yato sila? Kaya pila pa kabuk anak, wala ba ito'y population control? Pila kabuk ilang anak? Pila ang mga asawa? Patay na gana. Kaping milyon. Pila ka to ka oras silang nga nagpaabot dito sa tunga-tunga sa Jordan River. Hangtod nga makatabok na ang tanan. Nga wala na dyan. Hangtod pa sa pulong sa Ginoo. So kining pag-alagad na to sa Ginoo, kinahanglan gidi ay ang paglahutay ang sacrifice. Hello? Kapit na ba itong Thanksgiving? Pati na ba ginaghanang trabahoon? Ka-relax kahit na parakuhan. Karong simana, muna kita gilamigasan. Okay, wak pa kita kasugod. Tanan, karon pa simana ha atong trabahoon. Ang preparasyon para sa atong selebrasyon. Oh, hallelujah. Makita yung katagan. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let's proceed to the next slide. Pila sa ta pila ka bulan bakat pila ka semana pila ka adlaw ora po tagi lamigas. So Joshua 4:14, that day the Lord made Joshua a great leader in the eyes of all the Israelites. Tungod ato gipakita kuno ni Lord nga si Joshua usa ka maayong leader, usa ka maayong dako nga leader atubang sa tanang katawan sa Israel. Nga naman, unsa di ay ang timailhan na ay pagpadayag sa Ginoo, na ay mensahe, na ay sugo sa Ginoo. O kung kana pagabuhaton, kana nga sugo, kana nga mga instruction buhaton, it means nga na ay dako nga tawag si Lord ug na ay dako nga kining katuyuan si Lord. Amen. So kadto siya kay leadership test na kapasar si
Joshua wag sa ingon nga ay sa Lord. Dili gid pwede ka tong sapa lang ay lang suba. Wala siya nagduha-duha. Why? Nakailan na siya sa Ginoo. Nakailan na siya. Nakasabot na siya sa Ginoo. Kung ilan na tas Ginoo, kasabot na tas Ginoo, di na kita magduha-duha niya. Mo na nga pamaagi nga diin makita tag bilagro. Ug daghan nato. Daghan tag matabangan. Kitang tanan matabangan. Unya mo lagi. Wala gid naingon ni Lord. Wala gid naingon si Lord. Nga katong mga bagutbutan, mga tapulan, ipaulahi to kay paanod na to. Hello? Mga buutan o mga badlungon. Apil, wala ingon si Lord nga, kanang mga bagutbutan di nga Israelites. Ipaulahi na kay paanod na ko, arola ni magbagutbut. Wala dyan. Tingnan na si Lord ka. Luluyon. Diba? Kung nagplagot pa sige dapat magbagutbutan. Bakit siya nga, ipaulahin na, kay paanod na to, aron wala na mo'y samok sinudalunggan. So that day, the Lord made Joshua a great leader in the eyes of all the Israelites. For the rest of his life, they revered him as much as they had revered Moses. Kana diha. Kay sa tibuok puno sa kinabuhi ni Joshua, ang mga katawan sa Israel, nitahod ni Joshua, sama nga nitahod sila ni Moses. So ingana, nga nindot nga mutahod ta sa alagad si Ginoo kaysa mga nitahod ta sa authority ng gihatag ni Lord. Hello? They revered him as much as they revered Moses. Nitahod sila ni Joshua sa mga nitahod po sila ni Moses. That's a leadership test. Okay, let's proceed to the next slide. Okay, next slide. Dito na ta sa leadership test, the first test. The second test is decision test and wisdom's test. Kasi ginatesta ni Lord sa atong decision. So, the story in the 1 Kings chapter 3 verse 23 to 23 man na. Hallelujah sa iyo. Then the king said, see, Solomon mo ni. Di ba naman ito problema? Tudak babae, duha ka mama. Ang isa ka mama is namatay ang anak, kinalugpitan. Ang isa ka mama, wala man to namatay ang anak. Kunya, katong tagaw-tawan, katumang namatay ang anak. Niyato sila sa hari. Naingon na siya nga, ang akong anak, kining, ako tong anak sa pikas. Nga wala namatay ang kunon. Sumuot to nga, kining, ingon tong baipot nga wala namatay anak sa nga, ako maning anak mahal hari. Ikaw tong namatay nga danghag. Diya ako man ang anak. Nya kini ko baging salaan mo ra bagi tagaw-tawan. Oh, ang salaan mo ay tagaw-tawan. So didepensa po ng mama nga isa nga ako man juning anak. Imagine na sa iyong pagka kanang tagaw-tawan, wala siya kaalam nga mailhan man nimo imong anak, mabaw-an po kang mamakaka. So unsay ingon sa hari para masulbad ang ilang problema. Kay mo lagi ang hari is mo judge, mo mediate, mo pataliwala. Muna sa barangay, ang kapitan punong barangay, mo ay mediator kung nahihusayon. Kung dili madalag mediation, dili masusay sa mediation period, i-proceed na sa lupong tagapamayapa sa conciliation. So, ingon na nga rin siya, let's get the facts straight. Sa ato ning sayron unsag yun, tinuod. Both of you claim the living child is yours. Kamong duha, may claiman mo nga inyo ning anak ning buhi. But it says that the dead one belongs to the other. Ug naingon pud nga katong patay nga bata iyato sa kini nga mama. All right, ingon ang hangari si Solomon. Bring me a sword. ingon si Solomon. Sige, arbabaw anak to ni kinsa tag-is bata kinsa tinuod nga istorya ning duha. Mo na ang hukom. Kinsa dali ra gugog espada be. So, gidalan po sa espada, kaya tanang sugo sa hari, tumanan nun siya, kung di ka musugo, ang musugot, disobedience na, pwede kang ipapatay. So, ang espada gihatag sa hari, kung naingon ang hari. Sige, tungaan ang bata. Ang tunga sa bata, isatag sa isa ka mama. Ang tunga po, ihatag sa isa ka mama. Kaya rumoy mahay. Tanaw na ito, sa sunod na itabo. We must have a right decision in the complicated situation. So muna mga ita-guidance si Lord, wisdom ni Lord para nga ang kamatuuran o ang pagkamatarong o ang nga kinsa man gid inyong alagaran ang buhi nga Dios o mga Dios.
Siya, busa, hadluki ang Ginoo, siya lang ang alagari sa tibuok ninyong kasing-kasing. Kalisod man mga lagad nga, dili pa hulang imong kasing-kasing. Ipalusaw ang bagyo. Kaya kung makita ni mo katong dakong hul, dako jud kay nga mata, murag monitoring spirit, dako gigig mata katong itong bitaw. So ipalusaw, Lord, ipahilis, Lord. Typhoon, super typhoon, uwan da ito. Kasi tino, una pa sa tino kang uwan. Diba? Oh, so, serve God. Serve the Lord alone. Siya ragid ang alagari. Para ka na ko, o ang akong pamilya, we will serve the Lord. It's a decision. So, dili pwede nga ako, dili mo masimba ron, dili lang po ko masimba, kaya laayon akong anak, akong bana, akong asawa, anak po tayo tanong. Hello? Diba? Pero naanay sa Azil Lord. Sa to, pag-ampo lang way hunong. Amen. Pray without ceasing. And do not return to Judah by the same way you came. Giinan ni Lord ang isa ka prophet. Giisa ka ni Lord nga dili ka mukaon o moinom sa bisan unsa nga naa didto sa imong pag-adtuan didto. Ipaadto man ni Lord sa ka propeta dito sa kadapi na ingon si Lord, ayaw jud og kaon o inom sa mga pagkaon pilimnon nga tuwa didto. Ug do not return to Judah by the same way you came. Ayaw agi sa imong giagian. Kung niagi ka ni dapita, paingon dito pag uli nimo, ayaw nagbalik ito, dalan ni imong giagian dito na sa pikas nga dalan ka mo agi. So he left Bethel and went home another way. So gibiyaan ng Bethel kay taga Bethel man to nga propeta, unya matud pa kining ni biya na siya sa Bethel and went home another way. Dito siya paingon sa pikas nga dalan. Next slide. Then the king said to the man of God, ang propeta nakabot na gid siya sa dapit, napadtuan dito na ay dito sa hari. Naingon man ang king to the man of God katong propeta, come to the palace with me and have something to eat. Temptation. Hello? It's a situation for a temptation para makapasarba siya sa covenant nila. Ang covenant ni Lord, ang sasabutan ni Lord, ayaw kaon, ayaw inom, ug ayaw balik sa dalan nga magyagian. Agi kag laing dalan pagbalik na nimo. Tubi ang hari kay na. Mo gigamit ni Lord na tester. Oh. Unya ay walang hari. Ali uban sa palasyo nako. Ug mag-inom ta didto ug mo kaon ta. Tagaan ta pa jud kag gift or gasa. But the man of God said to the king, even if you gave me half of everything you own, ingon tong propeta, bisan pag ihatag nimo kanako ang katunga sa imong kabtangan, I would not go with you. Di ko mo uban nimo. I will not eat or drink anything in this place. Dili ko mo kaon or mo inom sa bisag unsa nga naa ni napita. Iyang na-check. Na-check to. Ang king pag ginag-offer. So tanaw na to ang sunod. Then he said to the man of God, come home with me and eat some food. Okay, ESB dito ganyan na kinento. No, I cannot, he replied. I am not allowed to eat or drink anything here in this place. So, ESB dito ganyan na NLT sa, dili ko pwede ka, wala ko tuguti nga mukaon, sa pagkaon diri mo inom, ani dapita. So, say pasabot, anak. Kana ay mga dapit nga di ta pwede magkaon-kaon, mo inom-inom. Hello? Naa? O kadumdum lagi ko sa una. Nga, mga bisita na to, pastor ni Adto sila. Sikihor. Pag-abot nito, buntag man si Dotto. Siya magbuntag, maanad matag pangapi. Mangapi daw ko sila. Ang ko'y niingon man ang pastora. Kaya imo-inom to sa kapi. Di kalit mag-ingon ng pastora. In the name of Jesus, kung naamay gibutang aning kaning kapi nga dili maayos among lawas, dili ni magmalampuson ay pag declare sa pastor nagbuak dito tong tasa. Kaya naa gibutang dito. Muna sila ayaw og inom og kaon anang dapita. Kaya nga naman si Lord nakabalo unsay dangatan. Kapilan ako ni iyang anak na deliverance. Primero,
Hindi ko katula kong kaunon, yun na ko mukaon. Pag humanjud, siratan nila ng appetite. Wala jud ko yung appetite. Isa ko, pastora kaon na. Kaya nga naman, kung ikaon ko ato. Madaot akong tingin kay Moto, nagdaot ilang tingin pagkapila ka adlaw. Declare din ko, namatay ka ng isa. Namatay ang isa. Nanawag, pastora, muni na. O ana. So, nag-declare ko nga, libyuhan sa Ginoo, ang ginagi pangkaon ilang Ginoo. Wala na poison, wala na unclean spirit nga magkuan sila kang isa patay jud. So giayo din sila sa Ginoo. Mo nang dili ta kumpiyansa. Magpalit ta sa Ginoo. Once kani nga i-close ni Lord atong appetite ang gana mo kaon ug moinom. I-honor jud na. Di kay nang sakat man wala na mo gana mo kaon ug moinom. Yan naka-experience ko ana. So let's proceed to the next one. For the Lord gave me this command, kay ingon ang propeta, kay nag-ingon ang Ginoo sa ako nagsugod, you must not eat or drink anything while you are there, and do not return to Judah by the same way you came. Iyang subay ang instruction sa Ginoo. Covenant test ang ilang kasabutan. Next verse. Nakalusot siya sa hari, pero tanaw na to unsay kuan niya sunod. Hitabo. Okay. Next verse, next slide. But the old prophet, ang kanang tigulang na nga prophet answered, I am a prophet too, just as you are. Nakapasal siya sa king. Wala siya natintal ang kauban ng propeta. Tigulang na nga prophet siya, kay patanon pa nga prophet. Ingon man ang tigulang nga prophet, propeta masad ko sama nimo. And an angel gave me this command from the Lord, kana. Ug ang anghel naghatag nako ani nga sugo gikas Ginoo. Bring him home, dan asya sa inyong balay, so he can have something to eat and drink, aron makakaon siya makainom. But the old man was lying to him. Kana, antayan nato. Tester lang pud ni alagad sa Ginoo. Tester. Gigamit sa Ginoo nga mo test sa isa ka alagad po sa Ginoo. Sa isa, ingon sa alagad po sa Ginoo, propeta po ko. O, ang anghel sa Ginoo ni sugo nako gikas Ginoo. Nga, dalon ta ka sa balay, pakaunta ka, ipainom ta ka, umatod pa, kining, ang old man na makaklang. Let's proceed to the next one. So they went back together. Ngadto sa taon sila. Kaya ingon sa propeta good. And the man of God ate and drank at the prophet's home. Kumpiyansa man siya, kaalagad lagis Ginoo. Tester naman dito niya. Kasi ang alagad sa Ginoo, himuon po ni Lord nga tester. Huwag tanaw na to na. So ni, kaysa alagad po siya, ay, alagad mo dahil kalis Ginoo. So, nagingon ng kulong anghel sa iya, sa Ginoo. Ana, then while they were sitting at the table, ito na kay, mga onay cross balay, samtang naglingkod sila dito sa lamesa, a command from the Lord came to the old prophet. Ang sugo sa Ginoo gika ni abot sa daan, tigulang na nga prophet or karaan na nga prophet. Ang sakahaing yun. Next slide. He cried out to the man of God from Judah. Nihilak siya. Atod pa, sa alagad sa Diyos sa propeta sa ginugikan sa Judah. This is what the Lord says. You have defiled the word of the Lord and have disobeyed the command the Lord your God gave you. Kana. Gigamit siya sa Ginoo nga tester sa prophet sa Judah. Nitug-an na din sa tinukag. Gihimo lang siyang tester. Oh. Ingon ang Ginoo sa ang old prophet sa batanon nga prophet. Mao ni ang giingon sa Ginoo. You have defied imong supak. Imong gisupak ang pulong sa Ginoo ug imong gidisobey ang command sa Ginoo the Lord your God gave you. Di ba yung sa Ginoo, dili jud ka mukaon dito. Ug inom. Kanya tungod kay siya nga propeta man pud ko, alagad ko sa Ginoo. Naka-disobey siya. Sa tanaw na to, hilak siya. Wala man siya nga iya tong kaugalingon. But gitugot to sa Ginoo to test the other prophet, the other servant of God. Sumuon na nga
kinanglan naantay pulong si Ginoo na atong sabton, atong i-follow instruction ni Lord. Kung naamay temptation, naamay gamiton nga mo kuan sa atoa, mo deceive, mo test sa atoa, kung nakaila na ka sa tingog si Ginoo, mo follow ka, dili ta mapad. Ngano man luoy kay ni siya. So let's proceed to the next slide. Luoy kay siya. You came back to this place and ate and drank where he told you not to eat or drink. Isa. Ni anhi ka ni dapita, matud pa. O ikaw ni kaon. O ni inom, matud pa. Drank where he told you. Ni ani ka ni dapita, o niya ni inom ka nga, gingnan makas Ginoo nga dili ka mo kaon og inom. Because of this, ingon tang old prophet, tungod niini, your body will not be buried in the grave of your ancestors. Matay siya. Because ito covenant test. Ang kasabutan nga pagsulay sa kasabutan. Kung ato bang matuman ang covenant, ang kasabutan. So, tungod ni ini, ang imong lawas dili na ilubong sa lugnanan sa imong mga katigulangan. Ikaunon man siya sa ngaliyon. Let's proceed. After the man of God had finished eating and drinking, kinangaon lagi ito silang duha. The old prophet saddled his own donkey for him. Iyan nanggi, ang ilang transportation kay donkey man or asno, iyan ang gibutangan katong butang sa likod. Kay mo otoy lingkuran sakyan sa prophet nga batanon. And the man of God started off again. O katong, alagad si Ginoo nga batanon, misugod na siyang biyahe pa uli. Human na siya kaon. Pagkaon niya, pag-inom, nag-disobey siya, wala. Nag-disobey. Napa-instruction niya nga isa, na di siya mubalik sa agi. Oh. So, naka-disobey na siya. Bisan pag dili siya mubalik atong tanan, na-disobey naman ng duha, wala nagapoy, nada. But as he was traveling along, sa diya nga nagbiyahe na siya pa uli, a lion came out and killed him. Gitugutan ni Lord ang leon nga mugawas para patyon siya. Why? Because of disobedience. Ang covenant nila wala natuman. Si Lord mismo ang naghatag ato nga kasabutan. O ang alagad si Ginoo, kumpiyansa kay alagad po lagi si Ginoo to ng ingon. Nabi tayo sa hay, tintalon ko. Lagad ko sino, pastor, alagad si Ginoo. Pastora, nga moni muna. And siya mo pag ko bang matanas ako sa Ginoo. Siya mo pag pastingan, pastora, ko dili ko magpasting. Mangutana lang ko doon, mag-wait lang dahil ko sa iyang tubag. Kapabuta lang mga 2 days, pastor. Iyan na. Pagka 2 days, ginan ko ni Lord. Ayaw. So, wala. Kung tinuod man, wala to nag-succeed nga transaction. Hello? Kinanglan nga makabaluta sa instruction ni Lord. So, sinitabo, pag uli sa maong young prophet, kaya disobey man siya ni Lord, nasuko si Lord, gitugutan niya ang leon nga mugawas sa iyang agianan. So, walay protection. If there is disobedience, no protection. If there is obedience, no harm. There is protection. His body lay there on the road with the donkey and the lion standing beside it. Gipatay siya sa leon. Gitugutan ni Lord ang leon because of disobedience. O ang iyang lawas kuno, naa dito sa daplin, ang donkey o ang leon, nagtinanaway sila. Kaya ang tuyo sa leon, dili man ang donkey. Katumang ni sa kay si donkey nga nag-disobey. Sa to, covenant test. Unsay giingon ni Lord, unsay kasabutan ninyo. Unsay instruction ni Lord. Munang kinanglan masayag taon sa iingon ni Lord sa atoa. Hello? Gadumdum ko sa una. Nagipakita man lagi ni Lord sa atoa sa vision. Ika-third, ang ika-fourth katong dako ng simbahan. Pag-abot din, di ba pati man yung pangita? Kadumdum mo? Ano na si Pastor Matt? Ay, sure ka na nga dito kita ipadto ni Lord. Ano
Ayun siya. Sure ka din, nga mo gitong. Paduan ni Lord sa ito. Adit to, Juta. Ikamuod jud ang ingon si Lord. Basta kapalo ko na ang bilkoy, kuan, naadjukoy, kasiguroan nga mo una. Kaya naman, si Lord kung siya'y magbuot, abot na pa lang nga kita mahimuot. Amen. Di ta magbuot sa kabubuton si Ginoo. Kay maabot ang panahon nga kita mahimuot. Samtang kita nagpahimuot si Ginoo, nga wala tanag, supak-supak. Hello. According to the glory in the latter house. Hallelujah. Banda sa tatay, wapaman, ni kuan ni Lord. Pag-abot, pag-verse, anak, kuan ni Lord, anak. Ipakita na ni Lord ang pananawon, unsay atmosphere sa atong isa ka, dako nga simbahan. Hello. And I believe that it will come to pass. Hello. So isa to, ang leon o ang donkey nag-abay na dito. Patay na ang prophet. Tungod lang sa pagkaon. Kaya naka-disobey siya, disobedient. Tungod lang sa pagkaon nga, gi-offer sa propeta, magkaon ka. Mag-inom ta. Sa anak kayo na sa Ginoo. May panahon nga, ipagpasko ni Lord na naaypon siya, kao na pastora. I-break sa ko na imong pasting niya. Kung nakay, i-test ka ni Lord. Hello, di ba sa test? Na 1, 2, 3, 1, 2, 8, test item number 5 na check. So, daghan check, daghan wrong, depende sa atong answer, atong choices. Amen. Let's proceed to the next one. Tataba ko man. Hallelujah. People who passed by saw the body lying in the road and the lion standing beside it. And they went and reported it in Bethel, where the old prophet lived. So, ang mga tao nga nilabay atong dapitang nakita sa lawas sa propeta nga batanon, nga nakigda na nagbuyod na dito sa dapin sa dalan, nga naapagid ang leon, wa ginihawa ang leon. Wa ginihawa ang leon, kay ingon ni Lord, ay sa gawa diha. Kay ikaw ang documentation. Documentation of disobedience. Hello? Wa ginihawa. Unya nga naman to mga tao wa man nakadok na abri tong leon. Because there is a reason. So ingon din sila, hala katong propeta nga ni anis imong balay, tuan ang nagbuyod. When the prophet heard the report, katong prophet nga old prophet nga mo igigamit sino nga tester. Nga ingon ang inji sa Ginoo nga mo ni mukaon ka dis imong balay. Mainom ka. And he said, it is the man of God who disobeyed the Lord's command. Na maugit kong alagad sa Ginoo nga nisupak sa sugo sa Ginoo. And the Lord has fulfilled His word by causing the lion to attack and kill him. Kung ingon tong alagad, gituman na sa Ginoo ang iyang pulong nga ang leon mo atake aron tatlon siya. So sa pasabot ato kung ato kamalandungan, alagad si Ginoo, murag isa to nang makak siya, pero ang Ginoo pahimutan ato, nagplastar ato to test the other servant of God. Kaya to covenant test. Test sa kasabutan ninyo. O inyo ba, imo matuman ang inyong gikasabutan. O sa kuan pa, agreement. Agreement. Imo bang giagrihan ang inyong agreement? Inyong kasabutan. So na yung mga panahon nga, ginatest kita ni Lord. Munang dili ta pwede sa ito, kisay tester ato isa kalagad. Kauban na pod nga, alagad. Yes or no? So, wana, i-test po tas alagad sa Ginoo. Unya, ma-discourage sa kita nagapoy alkansi. Amen. So, pila nakatest ato na kundi, ang atong topic karon mahitungod sa test. Is leadership test, decision test, wisdom test, and covenant test. Kung sa tong test ganina, ang first T, trials, and then trials encourage the strong to test, second slide yun. Second slide gikan sa kuan. Trials encourage the strong to triumph.
test. Ang mga trials mo encourage sa strong to triumph. Test. The first D is trials. Ang mga pagsulay. Di ba? Pagsulay-sulay. Ang test is pagsulay. Trials encourage test. E, encourage the strong to triumph. So, only the strong. First, okay, second slide and trials encourage the strong to triumph. Ang mga pagsulay, makadasig sa mga strong, mga ligon para madaugon. The second slide sa John, balik sa taga John. So, in the test of the Lord, it is very different. The passers of His test are the strong and courageous. Ang makapasar sa iyang test ni Lord, ang mga ligon o mga courageous, not the intelligence, dito mga bright, kasi kalibutan, mga bright man, salihan lang na niya, i-memorize lang na nga mga kanang mga sana mga kini information makakuan na person Ginoo dili, nor the wise of this world dili ang mga maalamon. Anyone who has faith in God, ang matag usa nga nay pagtuo, which never decline whether professionals or not, ang bisan kinsa nay pagtuo nga wala ni decline ang pagtuo, professional man siya dili, can pass and triumph, makapasar og magmadaugon. The righteous can pass too. Ang strong, courageous na ipagtuo o mga matarong makapasar sa test ni Lord. Amen. Kana mo na nga kinanglan nga mahimutang ligon. Ang makapaligon na to, the Word of God, the presence of God, the power of His Spirit makaligon sa to. Let us pray. Father God, thank you so much sa imong kaayog magrasya. Continue to be with us, continue to bless us. Help us all to be strong so that we could all pass the test that you will give unto us. Salamat Lord nga ikaw mag-bless ka ng more pang nga kadasig sa pagtuon, pagpadayon sa pag ilakan mo through your words, O God, and that during the time of testing, O Lord, we can able to pass, we can able to remember your instructions so that it will not bring us to our destruction. Salamat sa tanan, talagon ka sa katapusan nga ni Jesus. Amen.